kababayan, magandang araw po sa inyong lahat at kumusta na po kayo? Happy Monday po everyone! So ito po, naka-uniform po tayo kasi may pasok po tayo at hinihintay na lang natin yung oras bago tayo uwi. Pero bago po tayo uwi is gagawa muna ako ng reaction video tungkol sa isa lang talaga siyang basher na hindi masaya sa mga biyayang natatanggap ni Inday Chris na ngayon. Ayaw ko sanang patulan kasi gusto ko happy moments lang po tayo. Gusto ko masaya lang araw-araw. Pero itong isa, nag-comment doon sa sa isang vlog ko na hindi maganda. Yun po, hindi po talaga maganda. Kaya ayaw ko talaga siyang bitawan, ayaw kong pabayaan lang. Kailangan ko tong patulan paminsan-minsan. Kasi nga parang namimihasa to. Kung ibang tao yung pagsasabihan niya ng ganito is pwede siyang kasuhan. Kaya mag-iingat po talaga tayo sa ating bibitawang salita. So, ito po, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung sinabi niya tungkol kay Inday Chris na. Di ba po, sa bulan na ito, sa month na ito, ang daming natatanggap na mga biyaya ni Inday Chris na, yung mga defender niya, pumunta sa Davao, nagbigay ng mga gifts, so happy, so masaya tayong lahat, masaya tayo sa mga natatanggap ni Inday Chris na, kasi masaya din yung dalaga natin, yung buong pamilya. Pero ito siya, sinabihan si Inday Chris na isang malandi at ang daming tato. Kailangan pa daw ni Inday Chris na mag-aral. Wow, bongga ka talaga. Bongga ka talaga, Mi. Yan, ilalagay ko doon sa Opo, yun po yung comment niya. No. So hindi talaga to pwede na hindi patulan. Dapat kaya natin patulan. So bakit po? Nakita niyo ba na si Inday Chris na naghubad-hubad? Nagsasayaw na walang ayan, yun pa sinasabi ko, bakit bawal? Opo, bakit niyo nasabi na kasi malambing yung dalaga, kaya nasabi niyo na malandi? Kung ikaw nanay ka, tapos yung anak mo pagsasabihan ng ganon, ano yung maiisip mo? Hindi ka ba masasaktan? Yung mga magulang ni Inday Chris na pag mabasa yun, ano bang reaksyon nila? Diba ako, magulang ako, pag sinasabihan yung anak ko na ganito, malandi, ganon, hindi, ay, malilintikan ka sa akin. Wag ka lang lumapit, wag ka lang magpahalata, wag ka lang magpakilala sa akin kung sino ka man na pagsabihan mo yung anak ko na ganito malandi. Bigyan mo akong ebidensya kung malandi talaga yung isang tao. Bigyan mo kami ng ebidensya paano naging malandi si Inday Chris na or aber. Saan naging malandi? Nandun na yung babae lagi sa bukid. Sino ba yung nilalandi niya doon sa bukid? Yung mga puno, yung mga kahoy na inaakyat ni Inday Chris na, yun ba yung mga nilalandi niya? Kasi sinasabihan mo na malandi. Tapos, hindi ka po talaga nakagumubuon sa mga tattoo ni Inday Chris na. Ang tagal na niya yung mga tattoo na yan. Hanggang ngayon napapansin mo pa rin. Bakit hindi mo matatanggap na ang ganda tingnan yung mga tattoo ni Inday Chris na sa katawan? Siguro, pag ikaw yung lagyan ng tato, ay baka bangin, nawaray na. Baka ang sama tingnan. Kasi sa ugali mo pa lang masama ka na. So, kung ano yung mga yung nakikita sa labas na kaanyuan, ganun din yung sa panlabas na kaanyuan. So, kasi yan daldal mo eh. Bakit pinakialaman mo na naman yung buhay ni Inday Chris na naiinggit ka na naman kasi ang daming biyaya na natatanggap ni Inday Chris na at sabihan mo siya na malandi? Hindi na nga yan sumasama doon sa mga barkada niya, nakapokus na lang po siya sa mga magulang niya doon sa farmhouse niya at sinasabihan mo pang malandi, ay inggit to. Alam ko dalagang to or kilala niya si Inday Chris na kasi sinasabihan niya malandi eh. Pag ako to sinasabihan ng malandi ay makakatikim ka, ay papabarangay kita. Para ka magtanda. Kasi yung yung paninirang puri po yan, sinasabi mo. Bakit? Kung may mga tattoo yung tao, pag yung mga tao na may maraming tattoo, ibig sabihin masama na sila. Mga na sila, mga
salot sa lipunan. Hindi po ba art po yun? Mga design yan sa ano, yung mga ano yan. Ang ibig sabihin ng iba niyan na nagpapakita yan sa ano ng ano nga ang tawag doon, yung personalidad mo. Nandyan lang siyan sa dila ko. Kaning mga ibang tao nga di madawat si Inday Krishna. Magbisaya ako para ma-explain ako. Kanang moingon man ka ma'am nga malandi si Inday Krishna. Nga man day ang imong uyab, ang imong asawa iya day gikabit, iya day ay gigiling-gilingan diha. Bisa moingon moingon na pod mo malandi si Krishna kay lamian mo sayo mo gimbot si Krishna. Ang galing kumimbot ni Krishna, baka yan po yung sinasabi no malandi kasi gumigiling po siya kung sumasayaw. Baka inggit ka na naman kasi hindi ka marunong sumayaw kaya iba na naman yung mga pinagsasabi mo. Tapos sinabihan mo pa na mag-aral muna si Krishna. Uy, pakialamirang Pokemon ka man, ma'am. Pakialamira ka po talaga. Hintayin mo. Huwag mo pangunahan yung desisyon ng bata. Kasi may plano yan sa buhay. Ayan nga, ngayon nga, umpisahan niya. Bakit hindi niya tatapusin? Ang dami niyang plano. Ang dami niya pang gustong mabuo yung bahay ng mga magulang niya, yung future ng mga kapatid niya, lahat po yan. Huwag kang mag-atat. Yung pag-aaral na yan, nag-aantay yan, hindi naman ang tawag doon, hindi naman mulakaw ng eskwelahan, hindi man mudagan ng eskwelahan, hindi naman tatakbo yung paraalan. Siguro ini-stable pa yung kalagayan ni Inday Krishna kasi galing ang hirap nila noon. Ngayon na meron siyang kita, pinapakita niya muna na makatulong muna siya sa magulang niya. Before yung ganyan kabait si Inday Krishna. Sa totoo lang, ganyan kabait si Inday Krishna. Kasi inuna yung mga magulang kaysa sarili niya. Pwede naman na hindi mo na siya tumulong sa mga magulang, pwede siya mag-aral, pwede siya gumala, pwede siyang gumastos ng pera niya kasi may pera naman siya. Ang daming nagbibigay ng mga sponsor sa kanya. Kaya alam ng mga sponsor, kaya ang daming nagbibigay ng mga sponsor kasi alam nila na mapagkatiwalaan si Inday Krishna. Alam nila kung sino yung taong pwedeng tulungan. Hindi kagaya sa inyo na marites na binabantayan lang yung mga kilos ng dalaga. Kasi ayaw ko sana ng gulo. Kasi gusto ko ng happy moments. Tapos sinira mo yung vlog ko. Doon ka po talaga pumasok. Kapag i-forward ko doon kay Ate Arjobs, mamaya i-forward ko po ni Ate Arjobs yung comment nyo para maano kayong ipo-forward ko po talaga doon sa dalawa kasi nila na may mamalditang buutan para mabasa nila yung comment mo kung ano po yung masasabi nila doon sa comment mo na ang galing mo nagpagkasabi kasi piniprint yan ni Ate Arjobs. Iniipon yan isang isang ebidensya iniipon yan ni Ate Arjobs. But kasi, kung may inggit ka, huwag ka nang mag-comment ng basta-basta. Kasi masaya kami, wala kami pakialam sa inyo. Bahala ka na magdakdak. Huwag ka lang pumasok sa ibang tao. Doon ka pumasok doon sa inyong grupo. Doon ka, alam ko siguro, mga kapitbahay, o kakilala ka ni Inday Krishna, kay ganyan ka sa kanya. Ganyan ka inggit sa kanya. Diba, parang kilalang-kilala mo sa Inday Krishna, makapagsabi ka na malandi. Ay nako, istipliran ko yung bunganga mo, madam. Huwag ka dito. Pag ginigilingan ka, sinasayawan ka, sumasayaw yan kasi magaling. Happy kami kapag sumasayaw yung dalaga namin. Hindi namin nakikitaan naglalandi si Inday Krishna kasi magaling. Yan po yung talent, totoong talent, normal na talent. Hindi pinipilit, lumalabas yung kusa, yung mga talent na yan. Ang galing. Kuhang-kuha ng mga step ni Inday Krishna, yung mga bagong TikTok trend ngayon, kuhang-kuha. Kaya nakakabilig tong batang to nandun lang sa bukid nakatira, pero nakakasabay sa mga uso ngayon. Simpleng kimbot. Ang galing, pak na pak. Kaya, ikaw, kaya mo yun gawin? Kaya, inggit na inggit ka. Tumahimik ka na lang po kaya. Wala ka namang maiambag sa buhay ni Inday Krishna. Kahit isang kusing, wala ka namang naiambag. Pero pag makagdaldal ka, parang sobra ka pa sa mga magulang na parang baliw na aso.
Baliw na aso, santong kabayo. Parang kabayo ka rin pala. Baka magkamukha tayo. Oo, wag pa sobra-sobrang pag ano ha, pagkilatis ng tao na sobra-sobra kasi nakakasama yan, nakakaluko yan, nakakaloka ng utak po yan. So, tumahimik ka na lang po. Pag ikaw tinira ng dalawang magagaling dyan na kasama ko, kina Ate Arjobs, hintayin mo. Pag ikaw yung banggitin nila ni Ma'am Maldita Buotan, pag ikaw yung mabanggit nila, ay sikat ka. Magiging sikat ka. Kaya, huwag mo sirain kasi hinihintay namin yung birthday ni Inday Krishna. Hinihintay namin yung moment ng birthday ni Inday Krishna kasi masaya. Masaya yung dalaga namin. Wala siyang pakialam sa inyo. Kahit anong gawin nyo, nainggit sa kanya. Ay, pax na lang. Isasayaw yan. Kikimputan lang kayo ni Inday Krishna. Kaya tumahimik kayo para hindi kayo ma-heart attack dyan. Kahit anong gawin nyo. Kasi matagal na yung sinasabi nyo. Malandi ay. Naku, matagal na po yan. Yung mga tattoo ni Inday Krishna, proud na proud kami doon sa mga tattoo ni Inday Krishna. Wala namang pagbabago yung mga sinasabi nyo. Kaya yun lamang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Peace!